Magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy po at nagmamahal at nagmamalasakit sa gawain nating ito. Tayo ay sumasampalataya na kung tayo man po ay nakasapit hanggang sa oras na ito po ay patuloy na kahayagan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Pagpapahinuhod ng Panginoon Diyos at pagbibigay sa atin ng pagkakataon para tayo po ay muling makapag-aral ng kanyang mga salita na isa yon sa kahayagan ng ating pagmamahal sa Panginoon Diyos. At umaasa din tayo ng ating mga kapatid at mga panauhin na nasa iba't ibang panig ng mundo ay nandiyan para abangan ang ating papaksain sa ating pong pag-aaral. Subalit, bago natin isagawa ang pag-aaral, gaya po ng palagi nating ginagawa, at ito naman ang laging inaasahan ng Diyos. Tayo po muna'y mananalangin, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, Ama na lubhang makapangyarihang ka sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat minarapat mo na kami po ay muling makapagsagawa ng paghahayag ng iyong mga aral sa pamamagitan po ng teknolohiyang ginagamit namin. Malayo at maraming tao ang mararating nito. Ang amin namang hinihiling sa iyo, Ama, kaawaan mo po sana na magkaroon ng interes ang mga tao ng kanilang paghahangad ay malaman ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Hindi yung katotohanan sa panig namin o sa panig ninuman, kundi kung ano yung katotohanang nakasulat sa Biblia na yan po ay ang iyong mga salita. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala at patuloy mo kaming palakasin upang lalo pa kaming pakinabangan sa ganitong paghahayag ng iyong mga aral. Ito'y aming hinihiling sa pag-asang tinanggap mo na po sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, mga kapatid, tayo po ay muling mag-aaral ng isang paksa at ang paksang ito ay tungkol po sa pag-ibig. Marami pong sinasabi ang Biblia tungkol po sa pag-ibig. At sino po ang author ng pag-ibig? Alam natin na yan po ay malimit nating banggitin. Subalit, alang-alang sa ating pag-aaral, ating basahin ang unang talatang ito sa unang Juan 4:7 hanggang 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sino po ang author o ang pinagmula ng pag-ibig? Ang Diyos po. Ang sabi nga diyan sa ating binasa sa versikulo 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin na sa ating pong patuloy na pamumuhay at paglilingkod sa Diyos, huwag nating alisin sa ating isipan ng Diyos ay pag-ibig. Kaya anong panawagan po sa mga tao na nilikha ng Panginoon Diyos, lalo na sa kanyang mga pinili? Ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Paano natin dapat na mapatunayan ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos? Sapagkat siya ang bukal ng pag-ibig, sa pamamagitan po ng ating pag-ibig sa ating kapwa.
Bakit? Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya pag sinabing kapwa, maaaring sila po ay ating ama, ina, mga kapatid sa laman, pamangkin o kadugo natin, kaibigan, kakilala. Maaaring sila ay mga taong umuusig pa sa atin, tinuturing tayong away, pero dahil sa ang Diyos po ang nag-utos na kailangan nating ibigin ng ating kapwa, kailangan gawin po natin yon. Maaaring mahirap, pero hindi imposible na gawin po yun. Hindi naman mag-uutos ang Panginoon Diyos nang hindi natin kayang gawin. Tandaan natin, ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tunay na kumikilala sa Diyos, ay ang umiibig sa kanyang kapwa. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, meron pong iba't ibang salita na ginagamit para iparinig o ipaalam ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Meron pong tinatawag na magiliw na pag-ibig. Ano ho? May pag-ibig naman bilang kaibigan. Magiliw na pag-ibig sa ama, magiliw na pag-ibig sa magulang, o magiliw na pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kailangan po hindi basta pag-ibig lang, magiliw na pag-ibig. Meron namang pag-ibig bilang kaibigan. Di po ba? Kaya maririnig po natin sa iba nating mga kaibigan, maging sa kanilang pag-uusap, na tayo ay nandoon, binabanggit talaga, mahal kita. Di ho ba? Pagmamahal bilang kaibigan. Pag-ibig po yon. At meron naman pong pag-ibig na nahahayag sa pamamagitan po ng sexual na pag-ibig. Di ho ba sa mag-asawa? Alam nyo, ang pag-ibig ay nanggaling po yan sa salitang Griego. Na yan po ay, kung tawagin sa Griego, agape. O, agape. Tumutukoy ito sa mapagkawang gawa at mapagbigay na pag-ibig sa kanyang kapwa. Tatandaan po natin, yan ang kung tawagin ay agape love. Yung love na galing sa salitang ugat na Grego, na yan ang bulad dyan sa Gregong agape. Kaya pag sinabing agape, love, tumutukoy ito sa taong umiibig sa kanyang kapwa na mayroong kalakip na pagkakawang gawa. Pag-ibig na mapagbigay. Di ho ba? Pag-ibig na naghahangad na kung ano yung pinaka-mabuti para sa kanyang iniibig. Makatwid, yung tao na may taglay na pag-ibig o agape love ay handang magtiis para lang ipadama ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal. Katulad halimbawa ng mag-asawa na nagmamahalan. Di ba? Ang mag-asawa, pagka sila'y ikinakasal, ay sinasabi at sila'y pinapanumpa na sila'y magmamahalan hanggang kamatayan. Di po ba? Sa kalusugan, sa karamdaman, sa kahirapan, o kaya ay sa kaginhawahan. Kaya ang mag-asawa ay dapat talagang nagmamahalan. Dapat po ang makitang pagmamahalang umiiral sa pagitan ng mag-asawa po, yung pong pagmamahalang nagbibigayan. Di ba? Hindi lang po yung asawa ang siyang nag-e-expect lagi ng pabor mula sa kanyang asawang lalaki. Hindi ho. Kailangan po yan po ay give and take, mapagkawang gawa na pag-ibig sa isa't isa. At naghahangad na kung ano ang pinakamabuti sa kanyang pinakamamahal. Kaya hindi ho siya, sabi nga, hindi ho siya one-sided. Ang pag-ibig na ibinagkakaloob sa kanya ng kanyang asawang lalaki ay kanyang nire-reciprocate ng pag-ibig na ganun din ang uri, mga kapatid. Ano-ano ang mga halimbawa ng pag-ibig sa Biblia? Basahin po natin ito, mga kapatid, sa aklat ng Ruth, 4:13-17. Kaya nagpakasal si Boaz kay Ruth at niloob ng Panginoon na magdalang tao si Ruth at manganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi,
purihin ng Panginoon o si Yahuwah. Binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo. Naway maging tanyag siya sa Israel. Palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Palaging kinukuha ni Noemi ang bata at kinakalong at siyang nagbabantay nito. Sinabi ng mga babaeng kapitbahay ni Noemi, may apong lalaki na si Noemi. Pinangalanan nila ang bata na Obed. At nang malaki na si Obed, nagkaanak siya ng Jesse ang pangalan. At si Jesse ang naging ama ni David. Diyan po ay ating makikita ang ang lahi nitong si Haring David. Siya pala ay anak ni Jesse. At itong si Jesse po ay anak naman ni Obed. At itong si Obed naman, mga kapatid, ay bali apo nitong si Noemi. Alam niyo mga kapatid, pag binasa po natin yung kasaysayan na yan, ito pong si Ruth ay biyanan niya itong si Noemi, mga kapatid. At itong si Boaz naman, ayon sa ating binasa, nagpakasal siya kay Ruth. At niloob ng Panginoon na magdadalang tao itong si Ruth, nanganak nga ng isang lalaki, gaya ng ating nabasa. At yan po ay nalaman ng mga kababaihan doon sa lugar ni Noemi. Ang sabi nila, purihin ng Panginoon, si Yahuwah, binigyan kanya ngayon ng apo. Siyempre, kapag nanganak itong si Ruth na manugang nitong si Noemi, kasi nang mamatay itong asawa nitong si Ruth, mga kapatid, sumama siya sa kanyang biyanan. Na pag binasa natin ang mga ibang talata pa ng Bibliang kaugnay po dyan, kung saan ka paroroon ng wika, durong-durong din ako. Kung sino magiging Diyos mo, yun din Diyos ko. Pagkat tinutulak nitong si Noemi itong si Ruth, humiwalay ka na, bata ka pa, pwede ka pa mag-asawa. Pero hindi ganon ang ginawa nitong si Ruth. At dahil nga po sa kanyang pagpipilit, hinayaan na lang ni Noemi sumama siya sa kanya. Kaya diyan po ay pinakasalan itong si Boaz, itong si Ruth. Nagkaroon ng apo, itong si Noemi kay Ruth. Bali ba dyan, sa ating pong binabasa, mapapansin po ninyo na ang pag-ibig nitong si Ruth sa kanyang biyanan ay ganun na lamang. Nang sabi, palalakasin at aalagaan kanya, yung magiging apo nitong si Noemi kay Ruth at kay Boaz. Palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo. Nang higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Ano mapapansin po natin diyan? Ang pag-ibig nitong si Ruth sa kanyang biyanan. Mga tuwid, kahit ng ating biyanan ay hindi mo nating kadugo, pero sa harap sa batas ng tao, ano na natin sila, mother-in-law, di ho ba? Biyanan, father-in-law. Kaya dapat po ay mahalin din po natin sila. Di ba? Huwag nating tularan yung iba na dahil nga po siyempre, wala namang perpektong samahan. Kahit na magkakapatid sa laman, kahit na mag-asawa, walang perpektong relasyon. Pero hindi dahil sa hindi magandang samahan, ay mawawala na ho yung pag-ibig. Di ba? Sapagkat ang pag-ibig po, ang sabi nga, ay naghahangad ng mabuti sa kanyang kapwa. Ang umiibig sa kanyang kapwa, hindi ho siya nagtatanim ng puot sa kanyang kapwa. Di ho ba? Sapagkat kung kailan pang tumanda ang ating biyanan o ang ating ina, saka natin pababayaan, yan po ay hindi ho pag-ibig yan. Ano ho yan? Yan po ugali ni Satanas. Alam nyo, ang kalaban ng Diyos ay si Satanas. Diba? Si Satanas kasi dating tala sa umaga yan. Cherubim po yan. Nang likhain ng Diyos yan, siya po ay nagyabang, nagmataas. At ibig pa niyang malampasan. Ibig niyang lampasan ang kaninlingan ng Panginoon Diyos. Kaya siya inihugo sa lupa kasama ng maraming anghel, at siya po ay tinawag ni si Satanas.
Siya ngayon ang nagpunla ng isipan kung ang Diyos ay pag-ibig, si Satanas naman ay puot. Di ho ba? Kaya ang sino mang tao na may puot, teka muna, ano ba ibig sabihin ng puot? Iba ang puot sa galit. Pwede kang magalit, pero pwedeng na hindi ka mapupuot. Pero pag sinabing ikay napuot, aba, mga kapatid, kakaiba po yun. Sapagkat ang kapuotan, ayon sa ibang talata ng Biblia, ang nagtatanim ng puot, ang katumbas po'y mamamatay tao. Kaya itong si Satanas ay puot, author ng puot. Samantalang ang Diyos ay author ng pag-ibig. Kaya sino man na nagsasabing mahal niya ang Diyos, kumikilala siya sa Panginoon Diyos, pero hindi po niya magawa na ibigin ang kanyang kapwa, lalo na ang kanyang mahal sa buhay, o mga in-laws, hindi ho tamang pag-ibig yun. Yung po'y pag-ibig sa bibig lang. Hindi ho ba? Kung tawagin nga ng ibang mga taong marurunong ang tawag nga dyan ang sabi nga never trust words. Some people have sugar on their lips, but venom in their heart. Diba? Pero iba dyan Kung magsalita, akala mo, ang tatamis ng kanyang mga pananalita. Pero ang totoo, sa puso niya ay mayroong lason. Puot, yun ang hindi maganda. Yung tayo po ay nagpapaimbabaw. Kaya kung ano ho ang ating pong damdamin sa ating kapwa, kapagkat wala namang perpektong samahan talaga, sabihin natin yung totoo. Huwag yung tayo'y nakangiti, pero ang totoo may galit tayo sa ating puso. Hindi ho maganda yon, sapagkat hindi ibig ng Diyos na tayo ay maging plastic sa ating kapwa-tao, maging mapagpaimbabaw o mapagpakunwari sa harapan ng ating kapwa-tao. Katulad po nitong si Ruth, talagang ang sabi nga dyan ay dahil anak siya ng manugang mo, ang tinutukoy dyan ay si Ruth. Ang pinagsasabihan dyan ay si Noemi na biyanan itong si Ruth. Ang sabi, dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Ganong katindi ang pag-ibig nitong si Ruth sa kanyang biyanan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral na ito, matututo tayo. Hindi lang basta nalaman natin yung salitang pag-ibig. Hindi ho. Kailangang malaman din natin ano ho, paano natin maipadadama ang pag-ibig na ibig ng Diyos na ating mataglay sa ating kapwa-tao. Hindi ho ba? Katulad po ni Ruth, mahal na mahal niya ang kanyang biyanan. Kaya siya naman ay pinagpala ng Panginoon Diyos bakit kaya siya pinagpala ng Diyos? Bago pa yung Ruth Kapitulo 4, mayroon po Kapitulo 2. Ito, basahin po natin. Next slide. Kaya pinagpala itong si Ruth Nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, bakit napakabuti niyo po sa akin gayong isang dayuhan lang ako? Kasi yan ang tagpo nang magpanagpo itong si Ruth at saka si Boaz. At nagpakita ng kagandang loob itong si Boaz kay Ruth. Ang sabi naman itong si Ruth, napatira pa si Ruth, sabi ng Biblia, sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, bakit napakabuti niyo po sa akin gayong isang dayuhan lang ako? Paanong sinagot nitong si Boaz? Sumagot si Boaz, may nagkwento sa akin ng lahat na ginawa mo para sa biyanan mong babae. Yun ay si Noemi. Mula pa nung namatay ang asawa mo, iniwan mo raw ang iyong ama at ina at ang bayang sinilangan mo para manirang kasama ng mga taong hindi mo kilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon o ni Yahweh o ni Yahuwah dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon o kay Yahuwah, ang Diyos ng Israel na siyang pinagkanlungan mo. Bakit ho, sa binasa natin kanina, ay nararamdaman natin na talagang pinagpala itong si Ruth. Alam nyo kasi itong si Ruth ho, mga kapatid, ay mayroon pong damdamin o puso na mapagmahal sa kanyang biyanan. Yung po'y nabalitaan itong si Boaz. Si Boaz ay may pag-aari na lupain na doon tumarabaho itong si Ruth.
Ang sagot naman ni Boaz dito kay Ruth nang sabi niya, bakit po napakabuti niyo po sa akin? Gayong isang dayuhan lang ako. Naniwala itong si Boaz sa kwento sapagkat totoo naman. Ano yung kwentong yon? Ang sabi niya, may nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo para sa biyanan mong babae. Mula pa nung namatay ang asawa mo, kasi itong si Ruth ay naging byuda ito eh. Kaya bali naging asawa niya o itong si Boaz na may-ari ng lupaing pinagtatrabahuan niya. Ang sabi nitong si Boaz, ang kwento, iniwan mo ang iyong ama't ina at sa kayang bayang sinilangan para manirahang kasama ng mga taong hindi mo kilala. Kaya diyan sa 12, ang sabi, pagpalaing kanawa, sabi ni Boaz kay Ruth ng Panginoon o ni Yahuwah dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon Diyos. Ang Diyos ng Israel na siyang pinagkanlungan mo. Sa makatwid, mga kapatid, itong si Ruth, bago pa natin binasa ang Kapitulo 4 ng Ruth, ay talagang siya'y tao, bagaman siya ay taga-ibang lupa o dayuhan, pero siya po ay nanganlong sa Diyos ng Israel. Dahil doon sa kanyang biyanan. Natuto siya na kumilala sa Diyos ng Israel, gawa nitong si Noemi. At dahil sa kanyang natutunan yon, nagawa ho niya, naiwanan ng kanyang ama't ina, pati yung lugar na kanyang sinilangan, sumama siya sa babae na hindi niya kilala, yun nga ay si Noemi. Dahil sa ginawa niyang yon, dahil sa kwentong yon, karating kay Boaz, ang sabi naman ni Boaz kay Ruth, pagpalain ka nawa ng Panginoon Diyos. Bakit? Siyang pinagkanlungan mo. Kaya, mga kapatid, ang pag-ibig sa ating kapwa ay naghahayag na tayo'y nanganganlong sa Panginoon Diyos. Pagka tayo napuot sa ating kapwa, yun ang kahayagan naman ng ating tiwala ay hindi sa Diyos, kundi maaring sa ating sarili, ang ating pinanghawakan yung ating damdamin. Di ho ba? Na natas yung ating amor proprio, kaya nagali tayo. Habang naglalakbay ang panahon, hindi natin ipinahayag yung ating damdamin sa ating kapwa, naging puot na po yun. Ano ang magiging bunga nun? Pagkapuot na ang nasa damdamin natin. Katulad po ni Cain, anong ginawa niya sa kapatid niya? Pinatay niya. Di ho ba? Kaya, ang puot, kalaban ng pag-ibig. Magkalaban talaga ang Diyos at ang Diablo. Di ho ba? Kaya tayo bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos, dapat po ay makita sa atin yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay nahayag, lalo na pagka tayo nagigipit. Nasa sitwasyon na nasa panganib ang ating mahal sa buhay, nasa kalagayang nanganganib ang ating buhay. Ang pag-ibig po, gagawa ng paraan yan para magawan ng tulong o kaya ng hakbang para matulungan ang kanyang mahal sa buhay. Di ba? Sabi nga, kahit na ako'y mamatay, gagawin ko ito dahil sa pagmamahal ko sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking kaibigan. Di ba? Kaya makapangyarihan ng pag-ibig. Ngayon, mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano pa ang patotoo ng Biblia tungkol po kay Ruth? Ito, pakinggan po natin sa 3:9. Ito po ang nakasulat. Nagtanong si Boaz, sino ka? Sumagot siya, ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Actually ho, itong si Ruth, malapit na kamag-anak nitong si Boaz. Nang mamatay ang asawa ni Ruth, ay yun nga, sumama siya kay Noemi at gusto niya magtrabaho, nagtrabaho siya roon sa lupain nitong si Boaz. At nang siya po'y tanungin ni Boaz, sino ka? Sumagot siya, ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Takpan niyo po ako ng damit ninyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan niyo ako. Sinabi ni Boaz, anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon o ni Yahuwah. Ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon, sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman man o mahirap. Itong si Ruth ho ay
hindi ho siya naakit sa panglabas na anyo. Di ho ba? Hindi ho siya naghanap ng binata sapagkat byuda na siya. O kaya mayaman man o mahirap. Hindi. May maganda siyang kalooban. Yung magandang kalooban na yon ay dahil sa pag-ibig sa kanyang biyanan. Yung pag-ibig na yon ang siyang naging dahilan para siya'y pagpalain ng Panginoon Diyos. Sa makatuwid, kung tayo po ay may pag-ibig sa ating kapwa, lalo na sa ating pong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapanampalataya. Mga kapatid, isa lang ibig sabihin po nun, may pagpapala na darating sa buhay po natin. Ngayon, sino-sino ho, mga kapatid, sino-sino pa ayon sa Biblia, ang nakakitaan ng malalim na pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa? Ito po, pakinggan natin sa unang Samuel. At ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa gaya ng pagmamahal ng Panginoon o ni Yahuwah sa atin. At kung patay na ako, ipagpatuloy mo pa rin ang pagmamahal mo sa pamilya ko kahit papatay ng Panginoon o ni Yahuwah ang lahat ng kaaway mo. Kaya gumawa si Jonathan ng kasunduan sa pamilya ni David. At sinabi niya, ibigay ka sana ng Panginoon o ni Yahuwah sa iyong mga kaaway kapag hindi ka tumupad sa kasunduan natin. At pinasumpa ulit ni Jonathan si David ng pagmamahal sa kanya dahil mahal na mahal niya si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sino naman po ito? Ito'y tagpo ng itong dalawa ay magkausap, itong si Jonathan at saka si David. Ba, itong si Jonathan po ay anak ni Saul. Na alam naman natin na nang si Saul ay takasan ng Espiritu ng Diyos, naghahari pa siya. Namamahala pa siya. Di ho ba? Pero wala na siyang Espiritu ng Diyos. Tinakasan na ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Aba, talagang gustong patayin si David. Pero hindi niya alam na itong isang sa anak niyang si Jonathan ay kaibigan at mahal itong si David. Nag-usap itong dalawa. Kaya gumawa pa ng kasunduan itong si Jonathan sa pamilya po ni David at ang sabi niya, ibigay ka sana ng Panginoon o ni Yahuwah sa iyong mga kaaway kapag hindi ka tumupad sa kasunduan natin. Ay mayroon silang covenant, mayroon silang kasunduan. Ano? Ano yung kasunduan na yon? Na sila po ay magmamahalan bilang magkaibigan, hindi bilang magkadugo. Ano? Ang sabi pa diyan sa 17, at pinasumpa ulit ni Jonathan si David ng pagmamahal sa kanya. Dahil mahal na mahal niya si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kung sino yung kinaputan ng ama niyang si Saul, mahal naman ni Jonathan, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, kahit na tayo ay, sabi nga, hindi magkadugo, mayroon tayong mga kakilala, kaibigan, dapat po lagi ang ating taglay na damdamin towards them po pag-ibig. Di ho ba? Kung taglay po natin ang pag-ibig sa ating puso, may peace, may kapayapaan. Kung yun din ang taglay ng tao sa kanyang puso, di may peace ang mundo. Kaso kaya ang mundo'y magulo, alam niyo kung bakit? Una, dahil sa walang pag-ibig. Ang laging iniisip yung kanyang sarili. Ang laging iniisip yung kapakanan niya, hindi yung kapakanan ng iba. Pero kung may pag-ibig po tayo, tiyak ng ating pong isipin, ano kayang ikabubuti ng aking kapwa? Ano mang kulay, ano mang lahi, di ho ba? Ano man ang kanyang wika, hindi yun ang usapan. Kapag tayo may pag-ibig, hindi ho tayo namimili ng ating iibigin o mamahalin. Di ho ba? Hindi namimili ang pag-ibig. Ano man ang mukha, ano man ang lahi, pagka tayo may pag-ibig na galing sa Panginoon Diyos, may peace ang mundo. Pero hindi. Ang nangyayari sa Ukraine, nangyayari po dyan sa Middle East ngayon, mga digmaan na yan. Ano ang dahilan? Marami. Una nga, walang pag-ibig. Pangalawa, teritoryo, relihiyon, at saka yung makolonize nila
maagaw yung ibang bahagi ng pag-aari ng kalapit nilang bansa. Walang pag-ibig. Kaya sa atin ho mga pagsamba, palagi nating isinasama yung sinulat ni Timoteo, di ba? Ipinapanalangin natin ang mga pangulo ng mga bansa, ang sangkatauhan. Kahayagan po yan ng pag-ibig. Paano ho yung ginagawa po niyong pagpuna sa ibang mga aral ng ibang relihiyon? Lalo na sa inyong pinanggalingang iglesia. Pag-ibig natin yon sa kanila. Kaya ang sabi nga sa ibang talata nga ng Biblia, yung mga ngingiti-ngiti sa harapan mo, baka yung pangtatalikod sa iyo Pero yung puna ng puna sa iyo, para ikaw ay bumuti, iwan ang mali na ginagawain, tanggapin ang pagkakamali, at magsisi, yun ho ang tunay na umiibig sa iyo. Di ba? Yun ang tunay na umiibig sa atin. At yung pong tao na umiibig sa kanyang kapwa-tao, inaasahan din niya na pupunahin din siya. At hindi ho siya mauupindi doon sa pupuna sa kanya. Bakit? Sapagkat alam niya na yung pagpuna, pag-ibig yun Hindi ho ba? Kung ikay gumagawa ng masama, may kaibigan ka, hindi ka sinasaway. Pag-ibig ba yon? Aba, hindi. Kinokondone natin. Hinahayaan natin, parang sinabi, sige, gawin mo yung ginagawa mo yung masamang yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ho ba? Pero pagka ang tao ay ating pinupuna, lalo pagka ang nilapag nila doktrina, kanilang dinistort ang Biblia, aba, iyan po'y aral na lason ng kaluluwa. Higit na dapat natin punahin yun. Akay ng pag-ibig. Di ba? Akay ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ngayon, mga kapatid, ano pang isa sa mga halimbawa ng pag-ibig na nakasulat sa Biblia? Ikalawang hari. Ganito nakasulat. Pakinggan natin. Sa ikalawang hari, 4:8 hanggang 11, isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-iimbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Ang tinutukoy ng babae na taga Shunem ay si Eliseo. Ngayon, sa 10 ang sabi, igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan para kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya. Isang araw nang pumunta sa Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Ito na may tagpo ng mga pangyayari ito sa buhay nitong propeta ng Diyos na si Eliseo. Isang araw pumunta siya sa Shunem. Mayroon pong isang babae doong mayaman. Inimbitahan si Eliseo na kumain. At yun naman ay ginawa ni Eliseo. Mula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae niyon at kumakain. Ano po ang umakay doon sa babae para gawin yung kay Eliseo? Pag-ibig po yun. Sapagkat ang pag-ibig nagkakawang gawa. Di ho ba? Bakit po niya nagawa po yun? Sapagkat mayroon siyang sinasampalatayanan. Sinabi niya doon sa kanyang asawa, nang sabi niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Kaya ano ang mungkahi, ang iminungkahi nito babaeng taga Shunem doon sa kanyang asawa patungkol kay Eliseo? Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan. Lagyan natin ito na higaan, mesa, para mayroon siyang matuluyan. At yun nga ang ginawa nitong si Eliseo. Ano po ang aral na ating matututunan po dyan? Ang umiibig sa kapwa-tao, lumilingap sa kanyang kapwa-tao. Nag-aalok ng mabuting bagay sa kanyang kapwa-tao. Di ho ba? Kaya tayo bilang mga Yahusyano, mga kapatid, dapat maging bukas ang ating tahanan sa ating kapwa. Anong ibig sabihin po nun? Baka tayo pagnanakawan. Ibig sabihin, maging matulungin tayo. Sapagkat ang pagtulong, kahayagan ng pag-ibig. Pagtulong na walang inaasahang kapalit. Yan po ang agape love. Pag-ibig na nagkakawang gawa. Pag-ibig na ang hinahangad niya ay yung ikabubuti ng kanyang kapwa.
lalo na ng kanyang minamahal. Di po ba? Ano ho nangyari ngayon dyan? Tuloy natin ang basa, 12:16. Ganito nakasulat. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ng babae. May katulong itong si Eliseo. Ang pangalan niya si Gehazi. Nang sabi niya, tawagin yung babaeng taga Shunem. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung anong magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin kong hari o ang kumander ng mga sundalo para sa kanya? Sumagot ang babae, hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kayang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya. Sinabi ni Eliseo, tawagin mo siya uli. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayong babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Sumagot ang babae, wag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos. Kaya diyan po, dahil sa magandang kalooban noong babaeng taga Shunem, ay tumanaw ng utang na loob itong si Eliseo. Meron siyang kasamang kanyang alipin o katulong, ang pangalan Gehazi. Ang sabi niya, ay tawagin mo yung babaeng yon, yung taga Shunem. Sabi nitong si Eliseo sa kanyang katulong na si Gehazi. Bakit niya pinatatawag? Dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin. Ang sabi nitong si Eliseo sa kanyang katulong na si Gehazi. At anong sabi? Tanungin mo siya kung anong magagawa natin para sa kanya. Yun na nga po. Diyan sa bandang 14, nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala ho siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya. Kaya ano ngayon ang sinabi ni Eliseo sa kanyang katulong? Tawagin mo siya ulit. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Ano ngayon ang sinabi nitong si Eliseo kahayagan ng pagtanaw din ng utang na loob sa ginawa nitong babaeng taga Shunem? Sabi niya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Sagot naman ng babae, wag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos. Ang totoo nangyari ho yan. Natupad po yung sinabi ni Eliseo sa babae pagka ating itinuloy ang pagbabasa. So, kaya diyan po, nakikita ho natin ng ang pag-ibig po ay nag-give and take, di ba? Tumulong ka sa kapwa mo, yung tinulungan mo, tutulong din sa iyo yun. Di ba? Bilang pagtanaw ng utang na loob. Kaya masama yung hindi tumatanaw ng utang na loob, lalo na po sa ating nanay. Nako po, lalo na sa ating mga magulang. Tatandaan po natin, hindi natin pwedeng palitan ang ating magulang. Kung tayo ay nagawa ng mabuti ng ating kapwa, hindi naman nating kadugo, nagpapasalamat tayo bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi lalo sa ating mga kamag-anak, di ba? Sa ating mga kadugo, sa ating mga kapatid sa laman, sa ating mga magulang. Tumanaw ng utang na loob. Si Eliseo, ganun eh. Bakit? Lingkod siya kasi ng Diyos eh. Kaya sabihin man ng tao ng 1,000 beses na siya'y lingkod ng Panginoon Diyos, pero wala naman siyang utang na loob, hindi ka lingkod ng Diyos. Iba pinaglilingkuran mo. Di ba, mga kapatid? Masakit man pakinggan, pero totoo po yun. Kaya, ang may pag-ibig tumatanaw ng utang na loob sa nakagawa sa kanya ng kagandahang loob, katulad ni Elias. Ano pang isa sa kahayagan ng pag-ibig? Ito po, pakinggan natin. Next slide, sa Oseas. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Atin pong pagtiyagaan itong basahin nang tayo po ay matuto. Ito, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya,
makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki, kahit ako ay hindi muna sisiping sa iyo. Alam niyo, ito po ay tagpo sa buhay nitong si Oseas at sa asawa niyang si Gomer. Kaya ang sabi diyan sa umpisa ng versikulo 2, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. Parang tinubos niya yung asawa niya. Bakit po? Sapagkat yung asawa niya naging masama naging harlot, naging prostitute. Kaya ang sabi nitong si Oseas kay Gomer, sinabi ko sa kanya, makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Kahit ako'y hindi muna sisiping sa iyo. Nangangahulugan ito na sa mahabang panahon, ang mga Israelita ay mawawala ng hari. Mayroon palang kahulugan ang kaugnayan ni Oseas kay Gomer na asawa niya. Nangangahulugan itong wika na sa mahabang panahon, ang mga Israelita ay mawawala ng hari. Pinuno, mga handog, alaalang bato, espesyal na damit sa panghuhula, at mga Diyos-Diyusan. Pero sa bandang huli, magbabalik loob silang muli sa Panginoon o kaya huwa nilang Diyos at sa lahi ni David na kanilang hari. Buong paggalang silang lalapit kay Yahuwah dahil sa kanyang kabutihan. Ang binasa po natin yan ay yung pag-ibig pa rin Ang pag-ibig ni Oseas sa kanyang asawang si Gomer. Bali ba, mga kapatid, naging masamang babae yung kanyang asawa. Kaya sa umpisa, sa ating binasa, tinubos niya yung asawa niya ng 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. At mayroon siyang sinabi doon sa kanyang asawa, makisama ka sa akin ng mahabang panahon. Huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Kahit ako hindi naman sisiping sa iyo. Yan palang talatang yan, mga kapatid, ay mayroong ibig na ituro sa atin. Anong ibig na ituro po sa atin ng talatang yan? Yang tungkol po sa pagtubos. Mabuti basahin po natin ito. Ayon po sa batas o kautusan ni Moises, ay mayroon pong ilang mga pagtubos, gaya ng pagtubos sa panganay. Basahin natin sa next slide, sa Exodo. Ito. Maaring tubusin sa Panginoon o kay Yahuwah ang mga panganay na mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pagtubos po usapan natin. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ng asno sa magitan ng pagbali sa liig nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Mga kapatid, ano yung ating binasa? Yan na Exodo, aklat ni Moises, kasama sa Torah. Hindi ho ba? Ano ang ating inaalam dyan? Yung pagtubos sa panahon ni Moises. Ang sabi dyan, maaring tubusin kay Yahuwah ang mga panganay na mga asno sa magitan ng pagpapapalit nito ng tupa. Isa yan sa pagtubos. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patay ng wikang asno sa pamamagitan ng pagbali sa liig nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Kaya diyan po ay itinuturo po sa atin ang isa sa paraan ng pagtubos ay ang sa pamamagitan po ng kung mayroon kang panganay ng mga asno, tutubusin yon sa pagpapalit nito ng tupa. Maari din ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Tinutukoy ay tao. Ngayon, mga kapatid, dito sa aklat ni Oseas, sa ating binasa kanina, ang tema po ay ang pagtubos ng Diyos sa bayang Israel. Yung pagtubos ni Oseas sa kanyang asawa, na si Gomer, lumalarawan po yun sa pagtubos ng Diyos sa Israel. Mabuti basahin natin to next slide. Ito ang nakasulat. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon ni Yahuwah sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon o si Yahuwah ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Moises
bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Yung pong ating binasang yan ay pangyayari noong panahon po ni Moises nang mapalaya ang Israelita mula sa pagkaalipin doon po sa Ehipto. Tinubos ng Diyos sa magitan po ng kanyang pagsusugo kay Moises ang Israelita sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Kaya mga kapatid, diyan kanina sa ating binasa ay balikan natin. Let's go back to in the book of Hosea, please. Kaya diyan po ang sabi, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong istibada. Kaya yung pagtubos na ginawa ni Hosea sa kanyang asawa, dahil sa naging harlot yung asawa niya, ay talagang hindi lang pera, iba pang mga bagay ang ginamit niya para matubos. Oh? Yan pala po ay tumutukoy sa mahabang panahon ang mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog. Ibig sabihin, tumutukoy po ito sa Israel. Itong si Oseas, ang nagsisilbing, siyang lumalarawan sa Panginoon Diyos eh. Di ba? At itong si Gomer, parang yan ng Israel, na inalipin sa Ehipto, na yan ay tutubusin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo ng Diyos kay Moises. At nangyari nga po yan, di ba? Kaya nang itong si Moises po ay may hinihingi pa sa Diyos, ang sabi ng Diyos, ano pang hinihingi mo sa akin? Sige, patuloy kayong wikang maglakbay, itaas mo yung baston mo para mahati ang dagat. Ganun nga po ang nangyari. Anong dahilan? Bakit tinubos ni Oosias itong kanyang asawa? Dahil sa kanyang pag-ibig. Bakit tinubos ng Diyos ang Israel mula sa pagkailipin sa Egypto? Dahil po sa malabis na pag-ibig niya. Bakit? Sapagkat kung mayroon pong unang bayan ng Diyos, yan po ay ang bayang Israel. Nag-umpisa po yan sa isang pamilya. Actually, nag-umpisa yan sa isang tao na ito nga ay si Jose na isa sa mga anak ni Jacob. Di ba? Apo sa tuhod nitong si Abraham. Binenta siya doon sa Ehipto. At siya po ay ginawang katulong nitong si Potiphar na isa sa mga pangunahing may katungkulan sa kasunduluhan nitong si Paraon noon. Di ba? At siya po ay taong mabuti at siya pinagpala ng Panginoon Diyos. At kung siya nakapagpaliwanag doon sa panaginip ng Paraon, pinromote siya. Di ba? At mula sa isang pamilya, naging isang bayang malaki. Yan nga ang bayang Israel. Pero noong lumalaki na sa bilang ang Israel, at nakita na yung mabuting Paraon, ang pumalit masamang Paraon na. Ang sabi, teka muna, itong mga Israelitang ito ay dumarami ito, sabi ng kanyang mga kasangguni, baka itong wika ay baka tayo lusubin ng ating mga kaaway at sila'y kumampi, baka tayo matalo. Kaya alipinin natin sila. Yun ang ginawa nila. Inalipin nila ang mga Israelita. Ano naman po yun? Kawalan ng pag-ibig. Di ba? Sa kapwa. Yung alipin mo ang iyong kapwa. Yung apihin mo ang iyong kapwa. Wala namang ginagawang masama sa iyo. Yung kasuhan mo yung iyong kapwa na wala namang ginagawang masama laban sa iyo. Masama po yun. Yun ang ginawa nitong si Paraon. Di ba? Ano ka tanong masama po yun? Abay, hindi ho. Natiis ng Diyos ang kanyang bayan. Isinugo niya itong si Moises para patunayan niya na mahal niya ang bayan niya na yan ang Israel noon. Kaya napalaya ang bayang Israel. Pero alam ninyo mga kapatid, ang mapagmalasakit at walang pag-iimbot na pagmamahal ng Diyos ay malimit na binabanggit sa luma at bagong tipan. Kasama na rito sa bagong tipan, mayroong binabanggit na love chapter. Mayroong kapitulo tungkol sa pag-ibig. Basahin natin ito. Next slide po. Ito nakasulat. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Yan ay Korinto. Unang Korinto, kapitulo 13. Na pagka ating ibinaba ang pagbasa,
Mayroong tatlong mahahalaga, di ba? Pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Pero ang higit sa tatlo ay ang pag-ibig. Ang sabi rito, pag ating itinasamba sa yan sa 4:8, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Yun ang sinabi natin kanina. Pagka ikaw ay mayroong agape love, handa kang magkawang-gawa at gagawin ang mga bagay para sa iyong mahal. Handa kang magtiis. Kaya ang taong may pag-ibig, nagtitiis. Kaya niyang magtiis. Alang-alang sa kanyang minamahal. Ano pa? Mabait. Siyempre, kaya may mabait, may pag-ibig kasi. Di ba? Hindi marunong mainggit. Ayun, yan ang may pag-ibig. Kaya ang inggitero, hindi ho, walang taglay na pag-ibig po yun. O, di ba? Walang taglay na pag-ibig po yun. Bumili yung iba ng mga gamit, bibili din siya kahit na siya'y mabaon sa utang. Hindi ho umiibig yun. Nakikipagpaligsahan yun. Pagka ikay nakikipagpaligsahan, di ba, sa mga bagay na mayroon ng iyong kapwa, nangungutang ka para sabing meron ka rin. Inggit po yun. Hindi ho pag-ibig yun. Inggit. Walang pag-ibig yung naiinggit. Hindi hambog o mapagmataas. Kaya may pag-ibig, hindi ho mayabang. Kaya pagka tayo po ay nagtataglay ng damdaming mapagmataas, higit ako riyan sa tao yan. Mas magaling ako kaysa mga yan. Mas matalino ako kaysa mga yan. Walang wikang, sabi nga walang kapila yung mga yan. Hindi dumarami yung mga yan. Ayun, mga salita ng mga hambog po yun. Salita ng mga mapagmataas. Walang pag-ibig yun. Ano pa? Hindi bastos ang pag-uugali. Oh, di ba? Pag sinabing bastos, yung pong hindi marapat na pag-uugali. Di ba? Walang respeto sa kapwa. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yun nga ang puot. Sapagkat ang puot, hindi ho umiibig sa kapwa yun. Kaya gaya ng ating pong ginagawa ho na pag-aaral, ano, yun ang ating pag-ibig sa kanila. Napunahin ang mali at sana kayo na may papuna. Kung kami mali, punahin niyo po kami. Tatanggapin po namin yan. Ganyan po ang may pag-ibig. Handang patuwid, handang tumulong para ang kapwa niya ay maituwid. Ano pa sabi ng may pag-ibig? Hindi natutuwa sa kasamaan. Yan ang may pag-ibig. Hindi katulad ng iba na tuwang-tuwa na ang mga tao ay, sabi nga nagsasaya sa isang lugar na hindi naman dapat gawin. Di ba? Tuwang-tuwa sila sa kasamaan ginagawa nila. Tuwang-tuwa sila doon sa mga may bisyo. Tuwang-tuwa, nakakatuwa ang wika yung tao yan, no? Pasuray-suray sa kalsada. Ba't ka natutuwa doon sa mga lasenggo? Wala kaya tang pag-ibig. Pagka gano'n, di ba? Kundi nagagalak sa katotohanan. Yun ang may pag-ibig. Nagagalak siya sa katotohanan. Matiyaga. Laging nagtitiwala. Laging may pag-asa. Yan ang may pag-ibig. Kaya may pag-ibig po na Yahusyano, ang taong may pag-ibig, anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay, mga kapatid, malakas ang pag-asa niyan. Bakit? Kasi alam niya, may pag-ibig siya. At kung may pag-ibig ka, may Diyos ka. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano pa sabi? At tinitiis ang lahat dahil sa pag-ibig. Di ba? May katapusan ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Tandaan natin, may katapusan ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Pagdating po ng paghatol, mayroon pa bang ipahahayag ng mensahe ng Diyos? Wala na. Tapos na. Araw na ng pagsusulit sa ating mga ginawa. Di ho ba? Pero ang pag-ibig, ang sabi, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig, mga kapatid. O, tatanungin natin ang ating sarili, taglay ko ba ito? Kung hindi natin taglay ito towards sa kanino man tao, ano ho?
dapat mag-isip tayo. Kailangan nating palitan yung damdamin nyo. Alisin natin ang galit, ang puot, yung mapagsarili, yung self-centered. Kailangan po mapagkawang gawa, matulungin sa kapwa. Nandoon ang pagsama ng Diyos. Hindi po ba? Kung kasama natin ng Diyos, mga kapatid, ay magagawa po natin ang lahat. Kahit mahirap, magaan. May katuwang tayo eh. Ang Diyos ang ating katuwang. Di ba? Ano ang damdamin na nag-udyok sa Diyos para iligtas ang sangkatauhan? Basahin natin next slide. Ito po, sa 3:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Sa sanglibutan. Tao ng ano? Tao sa sanglibutan, Kaya ito'y pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Ano man ang lahi mo, ano man ang kulay natin, ano man pong wika natin, basta't ikay tao. Ang Diyos ay mahal tayo ng Diyos. Paano niya nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niyang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang unang nakakitaan ng pag-ibig ay ang Diyos. Paano nahayag? Isinugo niyang kaisa-isa, bugtong niyang anak. Ano layunin? Upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin ninyo, bugtong na anak, kaisa-isang anak. Isinugo ng Diyos alang-alang sa ating lahat. Napakadakilang pag-ibig po niyan. Di ba kapatid na Jeriel? Tama po. Alam nyo, kapag Erning, yung binanggit nyo kanina, no? Tama yung tayo tumutulong sa kapwa. Oo. Ang pagtulong sa kapwa ay yung pinagpagalan mo, itinutulong mo sa kapwa mo. Maghanap buhay ka, meron kang sinweldo, yung pinagpagalan ng iyong sariling pinagpawisan mo, itinulong mo sa kapwa mo. Mabuting pagtulong yun. Pero baka kasi magkaroon ng isipan yung iba, tumutulong naman na niya sa kapwa eh. Walang masama kung tutulong ka sa kapwa pero hindi pera ng iba gagamitin mo. Ayun. Kasi nga, baka akala nung iba yung pag-ibig na yun dahil sa tumulong sila sa kapwa. Hindi. Kailangan matugunan natin yung nais ng Diyos. Yung pagtulong sa kapwa, no? Na pagdamay sa kanila, kapatid na Ernie, yun bunga ng pagpapagal mo. Hindi bunga ng pagpapagal ng iba. Kasi madaling ipamigay yung itulong yung hindi naman sa yung pera eh. Di ba? Kaya ang pagdamay, ang talagang tunay ay yung sarili mo. Ikinutulong mo sa kapwa mo. Dapat yun ang matutunan nating lahat. At sabi nga doon, yung iba kasi tutulong para maghambog o para magyabang. Ano katunayan? Inilalagay pa doon sa mga Book of World Records. Ba't kailangan yun? Sabi nga ng Biblia, kapag tayo dumadamay, hindi na dapat malaman ng tao. Sapagkat kung yun ang gagawin mo, wala nang ganting manggagaling sa Diyos. Kaya napakahalaga ng ating pinag-aaralan ngayong gabi tungkol sa pag-ibig. Sapagkat yan, sabi nga, maliwanag na maliwanag, pag wala tayong pag-ibig, hindi tayo sa Diyos. Kaya kahit maghihiyaw man tayo, mag-iiyak man tayo, yung iba nga, kapatid na Erning, pag-ibig ba yung uutusan pa ang Diyos lumipol ng tao eh? Hindi Yun na ba? nga eh. So, nasaan ang pag-ibig doon? Ang hahanapin natin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi yung
mga nagngangaral na ang itinuturo di umano ay pag-ibig, pero yung nga, sabi kanina ng kapatid na Eding, maliwanag eh. Matamis, merong asukal sa bibig, Yeah, may pero asukal sa may bibig. kamandag ang puso. Di ba? Yeah. Deep inside, kamandag. Sa halip na sasabihin pa nun, pag-ibig sa Diyos yun. Naku, yun ang pinakamasama, kapatid na Eding eh. Na ang tao ay dinadala ng ibang mga tao dun sa, ito pag-ibig sa Diyos. Kaya kapag pinoprotektahan natin ang organisasyong ito, pag-ibig sa Diyos yan. Hindi. Ang pag-ibig sa Mali. Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ayun, maliwanag yung binasa natin. Maraming mga talata ng Biblia na binasa tayo ngayon. Yeah. Kaya ang pag-ibig po, mga kapatid, ay dapat talagang hapakahangarin ng lahat ng tao. Doon sa mga tao na napupuot sa mga pumupuna sa kanila, wag naman po sana. Yeah. Kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo ay doon sa aklat na sinulat niya, dahil ba sa pagsasabi ko ng katotohanan, kaawan niyo na ako? Eh wag naman. Tsaka Parang isa pa, nakikipag Oo, paalala natin sa kanila, yung sinabi rin ni Apostol Pablo na kahit anong layunin nila sa pangangaral tungkol sa Kristo, masaya ako. yeah, Oh, tama. hindi siya napupuot, may pag-ibig Hindi siya. siya Bakit? Alam mo, sa ano ba? Maganda yung ano eh, yung prinsipyo na yun eh. Kaya kahit anong relihiyon niya na nangangaral tungkol sa Kristo, masaya tayo. Kaya nga ang kasi ang paniniwala natin noong kapatid na Erning, ito lang yung grupong maliligtas eh, yeah, yung yeah, iglesia, di ba? Pag ito nagkaroon lang ka ng ganong paniniwala, lahat ng grupo wala nang kwenta sa iyo eh. Lahat ng wala grupo na. puro panloloko na sinasabi. Yun ang sinasabi. Wala ka ng Yun ang, di ba? Wala na ikaw mismo na nandoon sa naniniwalang kayo lang ang maliligtas, nawala na yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo. Eh, lilipulin lang naman yung mga yan. Hindi ika. po totoo yun eh. Sapagkat ang kaligtasan ng tao, oh, sa dugo ni Yahusha, pangalan ni Yahusha, yun, yung rapture yun, at yung gawa na ginawa mo nung ikay nabubuhay pa sa mundo, yun naman yung sa paghuhukom. Yung, ibig sabihin, pagkatapos ng 1,000 taon. Taon. Kaya, pagka kasi nagkaroon tayo ng isipan, tayo lang, kasakiman yun, kahambugan Yeah, yun, yun. di ba? Nasa Biblia. Hindi pwedeng tayo lang. Ito tayo, dito tayo. Yung rapture. Yung iba, doon. Ayoko doon kasi, kaya ayoko doon, hindi dahil sa, patutunayan ko pa sarili ko doon, samantalang dito sa rapture, tinubos ako ng dugo ni Yahushua. Yes, yan Di ang ba? kaligtasan ng Yung kayo ng kaligtasan ko. tama. Tsaka, Kaya, din natin, kapag na Erning, yung mm, binasa natin kanina, iniibig ng Diyos yung mga nasa mundo eh, yung mga taga-sanlibutan, di ba? libutan, yeah, yeah. Ngayon, Yeah, ang hindi dapat ibigin sa sanlibutan, hindi yung tao eh. Hindi yung taong hindi pinaiibig sa iyo, yung gawa. gawa ng Yung sanglibutan. gawa na masama. Eh, ang nangyari, como sanlibutan, tumimo sa isip ng marami, ang sanlibutan basta hindi Iglesia ni Cristo. Yan, ganun tayo nun. Ah, di ba? Basta hindi Iglesia ni Yeah. Cristo, sanlibutan niya. Huwag mo ibigin yan. Hindi yun. Yung gawa ng sanlibutan, hindi mo dapat ibigin. Ano yun? Yung gawang hindi nakaayon sa Diyos. Yun ang gawa ng Diablo. Ano yun? Yung poot. Gawa ng Yeah. sanlibutan yun. Di ba? Sapagkat ang author nun, eh, ang demonyo eh. Demonyo, Oo, si yung Diablo. poot. Pero sisimulan ng demonyo yan, ipopok ka muna ng ipopok para magalit. Di ba? Sigurado. Kaya si Apostol Pablo, kahit na naiinggit sa kanya yung nangangaral ng tungkol kay Yahusha, iniwasan ni Apostol Pablo magalit sa kanila. Bakit? Mhm. Eh saan siya mahuhulog pag nagalit siya? Sa pagkapuot din. Sa pagkapoon. Eh ano, katumbas nun? Mamamatay tao. Ito, Ah, di ba? mamamatay ito. Kaya tayo pong mga iglesia ni Yahusha, yan ang iiwasan natin. Yung tayo ay, una, iwasan natin magalit. Kung pwede lang. Di ba? Ako, sabi nga eh, kapatid na Erning,
hindi tayo nakakaligtas dun eh. Yung galit kasi minsan nasa ano na ng tao eh, di ba? Yeah. Pero pag nagalit minsan ng tao, nakakapagsalita ka ng hindi maganda, agad-agad humingi ka ng tawad sa Diyos. Tama po yun. Di ba? Kasi Kaya, tao tayo eh. hmm. Pero sabi Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, kapatid na Jeriel, ay hindi nangangailangan na tayo maging karapat-dapat doon eh. yeah, Karapat-dapat ako sa pag-ibig ng Diyos. No, hindi. Kailangan po maghari sa isip natin, awa ito ng Diyos, pagmamahal ito ng Diyos. Di ba? Kasi pagka sinabi na karapat-dapat akong ibigin ng Diyos, para kang naghahambog eh. Di ba? Para yeah. kang nagyaya. O, di I ba? deserve love. Yung ang ano eh, yung ang pariseyo na, Oo, yung pariseyo na, nananalangin. nananalangin sa Diyos eh, di ba? Yeah. Kinukumpara pa yung sarili niya doon sa maniningil ng buwis Paniningin eh. ng buwis. Yeah. Sa makatwid, ang gusto ng Diyos, yung kababaan loob. Pero wag natin sabihin, yun ang sisikapin po natin. Alam nyo, kapatid na yan, isa pa sinasabi ng tao, eh hindi, tao tayo eh. Talaga ang tao, nagkakamali, ang tao, totoo yun. Di Totoo ba? yun. Pero wag nating gawing dahilan yun. Sabi nga nung nabubuhay pa ang kapatid na Ranyo Manalo, merong isang ministro, ito ang laging kinakanta eh. Sabi ko nga, wag nang kakantahin yun eh. Yung, ay Sabi ko, sapagkat kami tao lamang. wala lamang. Kaya mga kapatid, ituloy natin itong pagbabasa ng ilang pang mga talata. Ano? Paano ho ipinakita ng Diyos sa tao na mahal niya ang tao? Kaya nga isinugo niyang bugtong niyang anak eh, di ba? At hindi dapat sabihin ng tao, karapat dapat mo akong ibigin ama sapagkat ako'y ganito, sapagkat ito ginagawa ko. Basahin po natin itong Roma 5:8, ito ho nakasulat. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa paano ng paraan? Sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, Mhm. namatay ang Kristo para sa atin. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Maliwanag po dyan sa pahayag ng Apostol Pablo sa Roma nang sabi ay ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig kahit noong tayo makasalanan pa. Yeah. Kaya, mga kapatid, hindi ho tayo karapat-dapat sa pag-ibig na yon. Pero pinatunayan ng Diyos, mahal pa rin niya tayo eh. Di ba? Paano niya ginawa po yon? Aba, mga kapatid, sinugo niya ang kanyang anak para tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Hinanap ba natin ang Diyos? Aba, hindi. Hindi natin hinanap ang Diyos. Inibig ba natin ang Diyos, Antimano? Aba, hindi ho eh. Sino ang unang umibig sa atin? Ang Diyos. Di ba? Kaya ang sabi, ito ang tunay ng pag-ibig. Eh. Hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. O, di ba? Sapagkat ang ibig talaga ng Diyos kasi sa tao, ayon sa unang Timoteo 2:4, ang ibig niya, ang lahat ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung ang Diyos ang ating tatanungin, ang ibig ng Diyos talaga sa tao, maligtas. Bakit? Mahal na Diyos ang tao eh. Hindi lilikha ang Diyos ng tao para, hindi niya nilikha ang tao para parusahan. Hindi. Ang tao ang siyang gumawa, kaya ang tao ay dapat lang naparusahan. Di ba? Kaya ang Diyos nga naglagay siya sa harapan ng mga tao. Pinamimili niyang tao ayon sa aklat ng Deuteronomio. Ilalagay ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Isipin mo na pinamimili ng Diyos ang tao, pero siya pa rin ang may sabi. Piliin mo, sabi ng Diyos. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang pagpapala. Kaya yun ay kahayagan ng Diyos ay pag-ibig. Talagang ang umibig sa atin una sa lahat ay ang Panginoon Diyos. Paano niya pinatunayan yon? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating pong kasalanan. Kaya mga kapatid, ang pagkaunawa naman ng tao sa pag-ibig ay yung mahina, hindi kumpleto. Pero sa patuloy nating pagtingin kay Yahusya, unti-unti nating mauunawaan ng tunay na pag-ibig, yung agape love. Alam nyo, kasi ang pag-ibig natin minsan mahina eh. Ang pag-ibig natin ay weak. Ang pag-ibig natin minsan ay
Sabi nga, hindi kumpleto eh. Bakit? May kulang. Pero kapag tayo ay tumingin kay Yahushua, ibig sabihin ng tumingin, pinag-aralan natin ang pinagdaanan ng Panginoong Yahushua, unti-unti nating maaabot yung agape love, yung pag-ibig na nagkakawang gawa, yung pag-ibig na gagawin ang lahat para dun sa kanyang minamahal. Sino ho bang dapat nating ibigin sa ibabaw ng lahat? Una, ang Diyos. Di ba? Ang 10 utos sa lumang tipan ay ginawang 2 utos ng ating Panginoong Yahushua. Una, pag-ibigin ng Diyos. Pangalawa, ibigin ang ating kapwa. Kaya love, 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 pag-ibig. Yan po ang dapat na maghari sa mga lider ng relihiyon. Mga debate na yan, normal lang yan. Walang masama doon na magkaroon ng, sabi nga, ay magkaroon ng pagsishare ng ating pananampalataya. Hindi masama po yon. Hindi ho ba? Ang masama, dahil sa tayo po ay halimbawa ay natalo, nagalit ka sa tao. Pinersonal mo siya ngayon. Mahulog ka ngayon sa kung tawagin natin ay argumento yung ad hominem. Di ba? Lumilihis ka na dun sa topic ng usapan. Ang inaatake mo yung persona ng taong kausap mo, kadibati mo. Yun ay walang pag-ibig na pakikipagdebate yun. Ang pakikipagdebating tama ay yung tingnan nyo, saksihan nyo, panoorin nyo ang debate ng mga Amerikano. Para lang sila nag-uusap eh. Wala silang personal na napaka-mild ng kanilang pag-uusap. Hindi katulad ng ating debate sa iglesia na pinanggalingan natin. Kung mapatunayan ko, sinungaling ka, ganun sila eh. Dapat ay pakinggan nyo. Matuto tayo sa paraan ng pakikipagdebate ng ibang pastor. Mahinahon, may paggalang. Katunayan, ang usapan doon ay yung kanilang pananampalataya lang. Pinipresent nila ang kanilang faith sa mga listening audience. Ganon din yung isang panig. At bahala yung audience ang siyang magdidesisyon kung sino doon sa dalawang nakikipagdebate ang siyang kanilang paniniwalaan. Di ba? Ganon lang po yan. Kaya kung may yung iba ay mayroon pong nangingili ng sabat, hayaan natin silang mangilin. Respeto natin po yon. Pag-ibig natin sa kanila yon. Tayo namang hindi nangingili, abay, respeto naman nila. Di ba? Kung hindi natin sila kaisa, hindi nila tayo kaisa sa kanilang pananampalataya, mahal pa rin natin sila. Pag-ibig pa rin ang dapat pairalin. Kaya mahalaga talagang pag-ibig eh. Di ba mga kapatid? Yan ang mahalagang ika nga ay katangian na dapat nating mataglay ng mga iglesia ni Yahushua. Ngayon, ang tanong, walang makakapaghiwalay sa atin, alam nyo, kung tayo may pag-ibig. Una sa Diyos, maging sa ating kapwa. Pag may pag-ibig tayo, ang pag-ibig na yan, ang siyang sa atin ay magpapatibay. Yan ang sa atin ang magpapanday para anuman ang ating maranasan, anuman ang ating makakaharap sa buhay, hindi tayo kayang ihiwalay ng lahat ng yan. Sinabi ni Pablo yan sa aklat ng Roma, di ba? Ni kamatayan, ibang nilalang, pamahalaan, hindi makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kapag ka nasa atin ang Diyos at nasa atin ang Panginoong Yahushua, garantiya. Ito, next slide. Sa Gis 29. Pakinggan natin. Ito po ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Teka muna. Bago natin basahin yung Juan, ito pa pala muna. May utos pa rin. Pag-ibig pa rin Ano iniutos ng Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad? Na yan din ang utos ng Panginoon Diyos sa atin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Kaso yung mga kaaway, pinapanalangin ng iba. Puksain mo sila. Lipulin mo sila. Kulang na lang sabihin, patayin mo sila. Anong klase yan? Ang sabi, nagbabasa ng Biblia yung mga nananalangin ng gano'n. Hawak araw-araw ay Biblia. Pero ang lumalabas sa bibig, puksain mo ang mga kaaway namin. Anong klaseng pag-ibig yan sa kapwa? Anong silbi ng Bibliang hawak-hawak ninyo? Kung hindi naman ninyo kayang mahalin pati yung kaaway natin o kumakaaway sa atin. Ang sabi, hindi lang basta mahalin, panalangin pa umuusip. Ayun, kapatid Erning, alam niyo kung bakit?
Hmm. Sapagkat may mababasa sila sa Bibliang ganun eh. Sa panahon ng Israel. Yes, puksain. Yeah. Puksain eh. Yung mga kaaway nila eh. Noon yun. Di ba? Noon yun. Sa panahon ni Yahusha, kaya nga binago eh. Oo. No? Noong panahon ni Yahusha, iba na. Noon, sa panahon noon, ayun, di ba? Ngipis ang ngipin. Panalangin din ni David yun eh. Yeah. Oh, Noon, nanalangin din ngipis si ang David ngipin. ng ganun. Dahil talagang Noon, kaharian sa kaharian yun eh. yeah. Kinakanker sila ng Kakayan. ibang kaharian eh. Kaya ang panalangin niya sa Diyos, sapagkat wala namang ibang Diyos sa lupa kundi sa Israel, nananalangin siya sa Diyos na mapuksa yung kanyang mga kalaban, Awa, yeah. yung mga kaaway, di ba? Sa panahon ng Israel yon. Dahil hindi po, oh, hindi relihiyon yun eh. Yeah. Okay? Kaharian yun eh. Panahon ng mga kaharian yon. Kaya, hindi natin pwedeng i-apply sa panahon natin ngayon. Iba Eh, na ganito ngayon. eh. Ini-apply ng ibang mga ministro yan eh. Oo, ibinabalik nga yung kapistahan eh. Yeah, apply nila. Pinatigil na nga yun eh. Okay. Kasi no, para sa kanila yun eh. Specific na time, specific na mga tao ang pinagtalagahan ng mga ganong kautusan. Oh, pagdating ng Yahusha, yun, mga anino. Hindi naman lahat yun na ginawa nila umaanino eh, di ba? Kundi Yun. may mga ginawa ang Israel umaanino doon sa pagdating ng Panginoong Yahusha. Ibig sabihin, parang pinakikita na, ito mangyayari pagdating ni Yahusha. Pero pagdating ni Yahusha, tapos na lahat ito. Yeah, tapos na. Oo. Eh, ang sabi nga eh, di ba mayroon tayong sinishare na talata sa kanila eh. Yung pagka ikaw ay sinunod mo yung kautusan ni Moises eh, hindi ka aariing ganap eh. O, di Hindi, ba? hindi. Nakasulat yun eh. Sa aklat ng Biblia. Ito Yeah. nakasulat oh. Brothers. Basahin natin sa Acts 13 verses 38 to 39. Brothers, understand what we are telling you. You can have forgiveness of your sins through Yahushua or Jesus. The law of Moses could not free you from your sin. But through Jesus, everyone who believes is free from all sins. Kaya Yeah. mapapatawad tayo sa kautusan ni, hindi sa kautusan ni Moises, sa Hindi. kautusan na ng Panginoong Yahushua. Maliwanag po yan. Yan ang ating isinishare sa kanila, mga kapatid. Ngayon, hindi natin Panahon ni Yahushua, personalin. Hindi namin pinay-personal yung mga ministro o anumang reliyong kayo na nangangaral niya. Sa inyo yan. Yan ang gusto niyo. yeah, Pero, ipakikita natin sa pamamagitan ng Biblia na yung sinasabi ng mga ministrong yun, walang personalan, ano? Kundi kasi ginagamit niyo yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Salita rin ng Diyos na nakasulat sa Biblia o yung mga inspired words of God, no? Inspired by God, words inspired by God, yun ang sasabihin natin. Yun din ang ating ipakikita. ginagamit. Pero hindi yung personal. No? Hindi yung personal. May kanya-kanya tayong paniniwala. We have to respect that. Kung yun ang paniniwala nyo, go for it. Ngayon, ang aming punto, ba't di namin ginagawa yon? Kasi ito sagot eh. Ito nasa Biblia. Nonsense yun, batay sa nakasulat. At batay sa aming pagkaunawa at batay sa aming pananampalataya. Pero batay sa kanila, may sense daw yun. So, kaya ang tao, kapatid na Erning, binigyan ng Diyos ng karapatan na mamili. Choose. Tama, Policy ng Diyos yun eh. You have to choose. How can you choose if you only have one? Di ba? tama. Kaya ito, mamili tayo. Ano gusto natin? Pati nga sa kaligtasan eh. O ano gusto mo kaligtasan? Rapture o buksan ko aklat mo? Mamili Kaya ka. nga, Di ba? mamili Gusto mo ba tayo. sa rapture? Tinubos ka ng anak ko? Salubong ka sa anak ko? Sa alapaap?
O intayin mo yung 1,000 taon na matapos, bubuhayin ka at bubuklatin yung aklat ng gawa mo. Doon kita hatulan. Kung gumawa ka ng mabuti, bubuhayin ka para buhayin. Kung sa aklat mo, gumawa ka ng masama, bubuhayin ka para ikaw'y parusahan. So, ano gusto mong kaligtasan? Saan ang chance na gusto mo? Yan ang tinatanong Uli natin yan. sa maraming Tama. daan. Kami pong mga iglesia ni Yahushua, gusto namin doon sa rapture, sa unang pagkabuhay. Kaya nagsisikap kami, i-keep yung mga hula na gumagabay sa tamang pananampalataya. Kasi pag walang hula, kapatid natin walang Nasa dilim. liwanag. Di ba? Liwanag. Yan. Tama. Sa makatuwid, itong atin hong pinag-aaralang ito, pag-ibig, ay pag-ibig na galing sa Diyos. Dapat ito po ang siyang atin pong paghariin. Mga kapatid, may opinyon kayo, mayroon kayong inyong paniniwala, nire-respeto ho namin yun. Yeah. Ang paniniwala ho ninyo, pwede namin tutulan batay sa Biblia. Pwede naman ninyong tutulan yung aming pananampalataya batay din sa Biblia. Pero kayo bilang tao, hindi ho namin kaaway. Mahal Yeah. pa rin namin kayo. Hindi ho ba? Ngayon, anong kaigihan pagka ang pag-ibig ay naghahari sa atin? Ito, next slide. Ganito nakasulat sa 29. Ito po. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Yahusyang ibinigay sila sa akin ng Ama. Yan po ang mga tupa. Yan po ang tunay na mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang anak. Kaya kapag ka ang mga anak ng Diyos na tagasunod ng ating Panginoong Yahusya ay may pag-ibig, ibig lang sabihin, maka-Diyos siya, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig eh. Di ba? Ang Panginoong Yahusya ang siyang manifestasyon ng pag-ibig ng Panginoon Diyos at nang siya po ang siyang ginawang tagatubos ng ating kasalanan, ipinakita sa Kanya. Ito daranasin mo, maghihirap ka, magpapasang ka ng krus, ikay luluraan, ikay papahiya. Ano sabi ng Panginoong Yahusya? Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito, pero wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Pag-ibig pa rin ang nakita ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Yan ding pag-ibig na yan ang ipinadarama sa atin ng ating Panginoong Yahusya. Sabi nga, ang ating pag-ibig ay mahina. Ang ating pag-ibig ay hindi kumpleto. Pero habang tayo po tumatakbong panahon at tayo po ay nagiging mature sa mga aral ng Diyos, unti-unti nating nararating yung isipan na taglay ng ating Panginoon Yahusya, yung damdamin na taglay ng ating Panginoon Yahusya, yung pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya pagka tayo may pag-ibig, may Diyos ka na, may Yahusya ka pa. Pagka meron kang Yahusya at Yahuwa sa buhay natin, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama, wika ng ating Panginoong Yahusya. Kaya umaasa po kami na itong ating pinag-aralan ay ating pong sama-samang maibuhay at paghariin sa ating sariling sambayan, sa ating pamilya, sa ating samahan, sa ating pong kapwa-tao. Di po ba? Upang maghari ang Diyos sa ating mga buhay at pagka ang Diyos ay sumasa atin, peace, mapayapa. Sabi nga, shalom, peace. Mayroon tayong kapayapaan sa ating paligid, sa ating kapwa. At masarap mamuhay na kasama ang Diyos. Ang mahirap na tiisin, nagiging magaan dahil sa kasama natin ng Diyos. Di ba kapatid na Jeriel? Tama po. Bueno, mga kapatid, salamat at si kapatid na Jeriel ay nakasama natin bagamat may karamdaman siya at tayo ay nagagalak sapagkat ang Diyos ay naawa sa ating lahat na tayo nakapag-aral na isa pang leksyon. Manalangin po muna tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin yun. Magalang kaming lumalapit sa iyo. Salamat ng marami sa pagtuturo mo muli sa amin kung ano dapat na maging kaisipan namin bilang mga lingkod mo. Mahalin namin ang lahat ng nilalang mo. Huwag kaming gagawa ng
ikapipinsala ng sino man. Patawarin Amen. mo kami, Ama, sa aming mga naging pagkukulang sa iyo. Opo. Nakikiusap kami, pagalingin mo po kami sa aming Opo. mga karamdaman. Pagkaloob mo Amen. sa amin ng lakas para hindi Opo. kami mahadlangan sa aming mga pagpupuri sa iyo. Amen. Hinihiling namin ang iyong patnubay, Ama, sa Opo. pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, kapatid Erning. Good night po. Good night See po, mga you next kapatid. time. Sige po. Yeah. Sige, bye-bye po.